welcome to another vlog! Hey! Ano daw? Ako nga pala si Buji at mahilig ako mag-story time. Kung di nyo pa ako pina-follow, i-follow nyo na ako. For this vlog, gusto ko lang i-share sa inyo na alam mo, may gusto kong sabihin sa inyo eh. Isa sa mga kinakatakutan ko sa buhay ko ay yung malunod. Yung nasa ilalim ka ng dagat, hindi ka marunong lumangoy, nakakainom ka na ng tubig, tapos hindi mo alam, baka merong pating, kakainin yung mga lamang loob mo ng mga isda, ng mga kung ano-ano pang mga creatures under the sea. Ngayon, hindi ko alam kung bakit ko to ginawa, pero matutulog ako sa isang malaking aquarium. Well, hindi naman ako nasa loob ng aquarium, pero matutulog ako sa isang kwarto na merong aquarium. Isang napakalaking aquarium sa loob. So, ang pakiramdam ay nasa ilalim ako ng dagat. So, ako ngayon ay nandito sa Hotel H2O sa Manila Ocean Park, dito sa siyudad ng Maynila sa Pilipinas. At yun ang ating gagawin ngayong araw. I-explore natin. Matutulog tayo sa loob ng Manila Ocean Park, particularly sa Hotel H2O. And we will see kung ano ba yung experience dito. Maraming nanonood dito na mga taong hindi taga Maynila. So, we will also try our best to go and see kung ano-ano ba yung mga pwede nating puntahan pag bibisita tayo sa Maynila. At pwedeng dito na lang din kayo mag-check-in. Kahit isang gabi, staycation or one night para makapag-side trip din kayo dito sa Manila Ocean Park. So, ito ang Hotel H2O. Di ba? May mga aso pang nag-aaway dyan. Oh. So ito, tapos ito ang Manila Ocean Park. For today's vlog, ang sure na gagawin natin dito sa area na to ay mag-check-in tayo sa Hotel H2O, pupunta tayo sa Manila Ocean Park, pupunta tayo sa Ocean Adventure, and at the same time, tayo ay pupunta sa Biodome. So, explain ko yan mamaya. Ngayon ay mga around 4:30 na ng hapon at nakapag-check-in na kami. Papakita ko sa inyo kung ano yung kwarto namin at kung saan namin na-book yung aming hotel room. 1, 2, 3, and boom! Nasa third floor ang hotel lounge. For Binokpo Viaclo. Pupuntahan na natin yung room natin. Titingnan natin kung maganda ba yung aqua room na nabook natin. Let's do this! So, pupunta na tayo dito sa room. Ang room natin ay 3110. So, third floor lang siya. Ka-level lang siya nung hotel lobby. So, let's see. Excited na ako. Ang nabook natin na room ay ang aqua room. So, merong aquarium sa loob. So, let's see kung ano ang itsura niya. Wow! Uy! Merong may aquarium nga. Ayun o. Boom! Galing! Ano to? May isda nga oh. Parang gusto ko siyang kunin. Tapos, ipiprito. Pwede ba yun? Joke lang. So anyway, mag-room tour ako para makita nyo kung ano yung binok natin. So titingnan ko. First time ko tong makikita. Sabay-sabay nating titingnan, okay? So, ang unang napansin ko ay meron silang container ng tubig kasi merong water dispenser sa labas. Huwag kayong sasalok dito ha, sa aquarium ha. Ang dami ng isda oh. Oh, anyway, huwag kayong, hindi dyan kayo sasalok ng tubig. Merong water dispenser sa labas. Merong kettle for hot water, merong libreng kape, sugar, creamer. Ayan, so meron din baso. Sa baba na to, merong refrigerator. May laman ba? Walang laman. At hindi malamig. Siguro bubuksan mo na lang yan kung paano. Tapos wala ring laman itong mga cabinet na to. So anyway, merong work desk dito. So pwede mong ilapag yung gamit mo. Actually, lalapag ko ng anong gamit ko dito. So pwede mong ilapag yung bag mo dyan. Tapos pwede kang magtrabaho kung gusto mo. Meron ding telepono para kausapin mo yung concierge. At merong malaking television dito. So, ang nabook natin ay aqua room na good for 2 people. At syempre, ang pinaka-highlight talaga dito ay ang aquarium. Ito, andito rin yung mga reminders para sa mga gagamit ng aqua room. Pwede mong pakainin. Actually, pwede mong pakainin yung mga isda from 11 a.m. to 12 noon. So, yun, lunchtime lang sila pwedeng pakainin. 11 a.m. to 12 noon. Tapos, cleaning time, 8 a.m. to 10 a.m. Cleaning time ng kwarto. Pero, ang cleaning time ng aquarium ay 1:30 a.m. to 4:30 p.m. Pero hindi naman kayo bubulagain na na merong lalabas na tao dyan bigla. Pwede mong
isara, i-close mo yung curtain para habang naglilinis sila, meron pa rin kayong privacy dito sa loob. Na-enjoy nyo pa rin yung kwarto. Hindi naman nila kayo didisturbuhin. Lilinisin lang nila ang aquarium. Pero syempre, di ba, gumastos kayo dito So, make sure lang na malinis yung amenity na in-avail ninyo. So, ito yung aquarium mo. Up close and personal. So, ang gaganda ng mga corals. Ito yung isda. Usually, ang aqua room o yung mga rooms dito sa Hotel H2O ay binubook ng mga pamilya kasi ine-enjoy to ng mga bata. So, paano yun, di ba? Room for two lang yung aqua room na binook natin. Pag meron kayong additional na taong kasama dito, syempre, meron yung additional fee. At itong room na to ay nabook ko via Klook. Magkano yan? Nakikita nyo sa presyo na to. At makaka-discount pa kayo pag gagamitin nyo ang aking code na Buji Baviera Clock. Pero kung hindi mo magamit yung code ko dahil na-redeem mo na siya before, ililink ko sa baba. Dito sa description box kung saan kayo pwedeng mag-book ng Hotel H2O. Sa totoo lang, kinakabahan ako kung paano matutulog dito kasi baka mamaya isipin ko na pagising ko, nasa ilalim pala ako ng tubig. Sabi ko nga sa inyo kanina, isa sa mga takot ko ay yung baka malunod ako sa ilalim ng dagat. So baka ito na to pagising ko, di ba? Tapos parang maisip ko, nasa ilalim ako ng tubig. Baka biglang magpanik-panik ako habang natutulog. So abangan natin yan. Ito naman yung CR nila. Sobrang laki. So merong dental kit, may shaving kit, may vanity kit, may shower cap, may moisturizing lotion at merong napakalaking mirror. At malaki din yung yung sink nila. Meron ding hand soap dito. At merong free towels. At ang toilet nila, pinaka-importante, merong bidet. Malakas ba ang bidet? Malakas. Pero kung gusto nyo mag-tissue, meron ding tissue. Ano ba naman yung Hotel H2O na walang tubig, di ba? So, meron shower dito. So, kung mag-swimming kayo sa Ocean Adventure, so, pwede kayong pumunta dito para mag-freshen up, mag-shower. May shower gel at may shampoo na provided. So, ayan ang CR nila. Meron ding hanger dito. Tapos, dito yung area kung saan pwede mong ilagay yung mga bags. Meron ding free slippers at merong safe. So, pwede mo ilagay yung mga gamit nyo na importante. Meron din dito sa room na guide at reminders. At pinakamaganda dito, amazing, papakita ko sa inyo Makikita nyo yung mga klase ng mga isda na meron dito sa aquarium. So, hahanapin mo yan. Hahanapin mo si Nemo, yung clownfish, merong orbicular batfish, merong 3-spot domino, merong fox-face rabbitfish, may powder, brown tang, yellowtail, blue damsel. Ito, anong isda to? Anong isda yan? Tawilis? Parang wala naman dito. Yung mga ibang isda nagtatago Ito, anong isda to? Anong isda yan? Tatry natin. I-emote ako kasi merong remote para bumaba yung curtain. So, titignan ko i-emote ako Ayaw! Ayaw mo ba? Ayaw mo ba? Uy! Ba't kanina bumaba? No. Hello? Hello! Mga pa-effect na ganito yung kwarto, magdadrama tayo in 3, 2, 1, and... Mag-adventure na tayo. Ano pa ang mga pwedeng gawin sa Hotel H2O at makakalapit ng lugar? Which is yung Manila Ocean Park, yung Ocean Adventure, yung Biodome. Malapit din dito yung Intramuros. So mag-explore na tayo. In 3, 2, 1, let's go! Kasama natin sa vlog na to si Bombs! Hi! Welcome to Ocean Park, guys. Yes, kasama natin siya. So, naisipan ko kasi, sabi ko, parang gusto ko ngang anuhin yung fear ko Parang gusto ko nga talagang i-conquer yung fear ko ng nasa ilalim ng tubig. Tapos, habang nagsuscroll ako sa social media, nakita ko na merong hotel room na parang nasa ilalim ka daw ng dagat. Tapos sabi ko, "Hoy Bobs, gusto mo ba sumama para may ka-share naman ako ng adventure dito?" So, pumayag naman si Bobs. Yes. At ayun, sa mga hindi nakakaalam, si Bobs ay kasama ko na umadventure sa... Kung pina-follow niyo ako sa TikTok, sa Instagram, sa Facebook, si Bobs ay nakasama ko una sa trip namin sa Taiwan. Taiwan. Yan, punta kami sa Taiwan.
Sama namin si Marvin Samaco, si Ivan De Guzman, Shanice, si Maki, si Air Asia, Klok, si Luis, si Earl. Tapos, after a few months, pumunta kami sa Zamboanga, Sulu, Tawi-Tawi, Basilan. Anyway, hintay namin yung 6 p.m. 30 minutes pa. 30 minutes pa. Ikot-ikot muna tayo dito, around the area, and let's see kung ano ang mga pwede nating magawa. So anyway, nandito kami ngayon sa Manila Ocean Park at hinihintay na namin mag 6 p.m. dahil bumili din kami ng ticket para makapunta kami sa Biodome. Ito yung Biodome. Yan. So, hindi lang mga aquarium yung pwede nyong makita dito sa Manila Ocean Park. Meron din silang feature na Biodome kung saan makakakita kayo ng mga natural habitat, mga ganon. Tapos, pagkagabi, particularly, maganda siyang puntahan kapag gabi, mga 6 p.m. onwards, dahil meron silang special feature dito na parang nire-replicate nila yung Aurora Borealis. Basta yung Northern Lights sa North Pole or yung Southern Lights sa South Pole. So, hindi pa kasi 6 p.m. So, hinihintay lang namin na mag 6 p.m. para makapasok na kami sa Biodome. Pero, meron nga lang catch dyan. Kasi nga, late na namin binili yung ticket namin. Binili namin sa Klook. Dahil late namin siya binook at late kami nakapunta, ang sabi ng receptionist, kasi ang binook namin na ticket ay Biodome with Ocean Park. Good for 1 day lang kasi yung ticket na yun. Pero, kapag hotel guest ka ng Hotel H2O, pwede mong pagbibigyan ka nila na gamitin yung isang activity during the afternoon, i-continue mo yung second activity na pipiliin mo the next day. So, yun yung naging arrangement namin. Pinayagan kami since hotel guest kami na 6 p.m. magbabiodome kami at kinabukasan, dun kami mag-Ocean Park. Ang binook ko na room ay yung aqua room with breakfast. Kasi dito sa Hotel H2O, meron din silang restaurant dito. So, excited din ako na kumain dito sa loob. Ang binili pala naming ticket for the activity dito sa Hotel H2O ay yung Biodome plus Manila Ocean Park. So, nakuha namin siya sa Klook ng 980 pesos. Pero, kung mag-walk-in kayo dito sa Manila Ocean Park, ang cost ng ticket ay 950 pesos. Pero, I suggest na sa Klook niyo i-book yung tickets ninyo. Kung natatanong kayo, bakit kanyo 980 sa Klook, 950 sa walk-in? Bakit mas mura? Mas mura sa walk-in pero ang nire-recommend mo sa online mag-book kasi kapag bumili kayo sa Klook, 980 pesos at gumamit kayo ng discount code. Ayan, ulitin ko, ito yung code ko. Pwede kayong makamenos ng 5% off. So, parang ang 5% ng 980 pesos ay 49 pesos yung yung 5% off. So, 980 minus 49, boom. 931 pesos na lang. Mas mura. Tapos hindi pa kayo pipila. Kasi minsan mahaba yung pila dito. Diba naghihintay, pwede kayo mag-virtual reality bump car for 200 pesos. 6 minutes per person. So, ito yung ticket counter. Dito kayo pwedeng bumili. Ano pa yung mga activity na pwede nyong i-book dito sa Hotel H2O? Pwede rin kayong bumili ng museum ticket. So, meron din silang parang digital museum dito. Pwede rin kayong bumili dito ng ticket. Kung hindi kayo naka-hotel dito, pwede nyo rin i-book yung Ocean Adventure kung saan merong mga animal shows na nagaganap. Yun, madami kayong pwedeng gawin dito. Perfect staycation or perfect place to go here kung bibisita kayo sa Maynila, kung galing kayo sa probinsya or sa mga karatig na syudad dito sa syudad ng Maynila. Dahil matagal pa yung hihintayin namin para sa Aurora Borealis, mag-ano muna kami dito. Lalabas muna kami, titingnan namin kung merong street food. May mga street food. Excited na ako. Ito, siomay ko, siomay nila. May siomay. May squid ball, may hotdog, may kikiam. Stay ito, may mga chichirya. Tapos ito naman, merong hotdog, fries, cheese sticks, burger. Ay, tas ito na yung Carino Grandstand. So, ayan o. Carino Grandstand. Tapos ito yung Manila Hotel. Ito na yung Luneta. O, ayun o, sa tapat ng Luneta. Meron ding taho. Ako po isang squid ball, isang cake yam. Ako din, sweet
Habang hinintay natin yung 6pm, sasabihin ko sa inyo kung paano pumunta dito kung magko-commute kayo. Ako kasi, nag-bike lang ako dito at merong bike parking dun sa loob. Tapos kung may kotse kayong dala, meron ding parking slot dito sa loob. Pero kung kayo ay magko-commute, all you have to do is take LRT1 at bumaba kayo sa may UN Station. From UN Station, pwede kayong maglakad. Pero medyo mahaba-habang lakad yun. 15 minutes walk from UN Station. Pero pwede kayong mag-tuk-tuk, pwede kayong magkalesa pag may nakita kayong kalesa. Pwede din kayong mag-angkas, grab, kasi walang dumadaang jeep dito. Pwede kayong mag-taxi. Pero pwede nyo rin lakarin, 15 minutes. Ito ang aming merienda. Saan ba yung manghang, kuya? Ay, wala namang nagtitiyang lang streetball 80. Sa isang base siya isang order. Isang hotdog sa king ketchup. Kuya, magkano isang stick ng kikiam? 20 po. 20 pati yung squid ball, isang stick. Yung gulaman magkano? 10-20 po. And now, it's time to the Philippine Biodome. Ang makikita natin dito ay ang 6:20 PM show ng Aurora Borealis. Pero unfortunately, dahil gabi na, wala ng animals na makikita. Yung animals dito is until 5 PM. Pero tomorrow, we'll make sure na makakabisita tayo dito. Pero pwede pa din naman makaikot hanggang 8 PM. Hanggang 8 PM, 8:30 PM to. So ito na, tara na. May mga animals pa rin naman dito. Tingnan nyo. Wow, ano to? Diba? May mga bibe. Diba? Ang ganda oh. Anong halaman? Anong animals yan? Hindi ko maroon. Ay wow, may alpaca pala dito. Oh, ayun oh, merong alpaca. Ay hindi, kala ko merong alpaca. Mga McDonald's advertisement pala to. So merong mga show oh. Galing! Naku, bukas to sa atin. Yeah! All the people from Edmonton, guys! Oy, gusto ko bumalik sa Jensen. Yes! So, picture kami, picture. One, two. Amber! Uy, ang ganda rin dito sa Biodome kapag gabi. So alam mo, para sa akin ganito yung hack na pwede nyong gawin. Mag-check-in kayo sa Hotel H2O, tapos pupunta kayo sa Biodome ng gabi kasi magagamit nyo pa yung ticket nyo for the Biodome ng umaga kinabukasan. Kasi apparently, yung Biodome ticket, kapag lumabas ka na, hindi mo na siya magagamit ulit o hindi ka na makakabalik sa loob. So, sayang 'di ba? Sobrang sulit kapag nag-check-in ka, tapos yung Biodome, punta ka ng Biodome ng gabi para makita mo yung Aurora Borealis, tapos balik kayo ng umaga at mag-ocean adventure kami bukas din. Ayan na. Ayun na yung Aurora Borealis. Nakakabaliw. Ayan, ganda nga dito. Dapat na tayo sa paa. Tara. Ano ba yan? Hindi namin namalayan yung oras. 6:20 siya nagsisimula, guys. No! Oops, sorry. Hello. Ay, salamat. Teka lang. Ha? Dito tayo sa ano? Oh no. Ayun yung Aurora. Bakit ganun? Ba't parang iba na to? Iba na to? Kag-exit na to? Uy! Wow. Or laser show. Pero ang ganda niya. Tingnan nyo. Ayun.
And mas maganda dito sa bridge. Oo, dito. Ayun. Pumunta kayo sa ito, magandang spot to. Dito sa may taas, malapit sa may fountain. And at the same time, dun sa may bridge. At lagi nyong pwestuhan yung sarili nyo dito sa may pintuan na may ilaw para maliwanag kayo. Tapos yung likuran nyo is yung light show talaga. Ang ganda. Tingnan nyo yung nangyari. Ang ganda. Tapos na yung light show. And nagsimula siya at exactly 6:20 p.m. At natapos siya ng 6:35 p.m. So 15 minutes. 15 minutes. Sa totoo lang, yung mga tao dito, after mga 5-10 minutes, parang solve na sila, umalis na sila. Pero kami, kumuha pa talaga kami ng content, dahil pa namin ginawa. So, nasulit pa namin siya. I-make sure nyo lang talaga na i-track nyo yung oras nyo. Kasi kami natuwa kami mag-picture-picture, ganyan. So, hindi namin namalayan na 6:20 na. So, umaandar na yung aurora. Hindi pa kami nakakahanap ng magandang pwesto. Ang recommendation sa amin ay maganda daw dito sa pwesto na to sa may fountain. Pero para sa amin, kung gusto nyo talagang makakuha ng social media worthy na photos, pumesto kayo dun sa taas, dito. So basta merong may sinag ng ilaw mula dun sa loob ng mga pintuan. Maganda yan. Magandang pang-content yan. Dahil malapit ang Luneta, we'll check Luneta kung anong meron dun during the night. Since nandito na rin naman kami, di ba? Bumalik na muna ako sa hotel room kasi medyo napagod ako doon. Hindi ko alam kung bakit ako napagod. Siguro dahil nagtatatakbo kami doon. Pero in fairness, medyo nakaka-relax to. Dito yung mga isda sa likod ko. Nakikita nyo ba sila? Konti lang kanina, sobrang dami nila eh. Kasi apparently itong aquarium na to, connected pala siya dun sa mga ibang kwarto. So, mag-ano kami, pupunta kami ng Luneta. Titingnan namin yung Luneta at night. And at the same time, hanap kami ng pagkain. Hindi namin alam kung ano yung kakainan namin dito dahil di kami familiar sa lugar. And mamaya, dahil nandito tayo sa loob ng Ocean Park, tingnan natin, mag-explore tayo mamayang gabi. Ikot-ikot tayo kung ano yung makikita natin dito in the middle of the night. Baka may multo. Story time! Lalabas na kami ngayon para mag-Luneta. So we are going to explore Luneta at night. Tingnan natin kung anong meron dito. At bukod sa Luneta Park ay maghahanap din kami ng dinner. I-recommend namin sa inyo kung mas mamaya na uwi pa na tayo sa fast food no? So ito, nagko-cross kami ngayon nagko-cross kami ngayon sa may Quirino Grandstand. And this is how Quirino Grandstand looks like on a normal Wednesday. Yan, malamig ngayon. Today is January 28, so malamig pa rin ang panahon. At ito, itsura niya. Kapag walang gathering dito sa Quirino Grandstand, ang payapa at ang nasa harap ko ngayon ay ang Luneta Park. Luneta Park, diba? At ito ang papakita ko sa inyo. Tayo ay malapit na sa Kilometer Zero. So yung Kilometer Zero, dito nagsisimula yung pag-measure ng distansya sa buong Pilipinas. Yeah, so kung mapapansin nyo, makikita nyo sa mga kalsada, merong mga signs na nakalagay parang KM 100, KM 135. Ibig sabihin, naka 135 kilometers yun away from Kilometer Zero. At papakita ko sa inyo yung marker ng KM0. Ito ay walang iba kundi ito. Ito ang Kilometer Zero. Saan yung marker na? Uy, si Bob sa dito. Ayan Kilometer Zero. Kilometer Zero ng Pilipinas. Nandito, katapat niya ang Luneta Park. Okay, tuwid tayo. Ito na si Rizal. Ito na ang monumento ni Jose Rizal. Ito na ang pambansang bantayog ni Jose Rizal. Contrary to popular belief, hindi dito sa lugar na to binaril si Rizal. Pero malapit lang sa area na to. Sayang at hindi ko mapapakita dahil sarado na siya.
dun siya sa area na yun sa madilim. Try kong, pero basta gusto ko lang sabihin sa inyo na hindi dito binaril si Rizal. Si Rizal ay binaril sa likod. Ngik! Okay, lakad-lakad tayo sa Luneta Park. Alam mo ba, gusto ko talaga naglalakad sa park, Pops. Bakit? Gusto ko talaga naglalakad sa mga park. Kasi naaalala ko yung mga panahon na may ka-holding hands ako. Joke lang. Hindi, joke lang. Gusto ko talagang pupunta sa mga parke. Kasi, yung mga parks kasi, ano siya eh, parang nagbibigay siya ng parang breathing space sa syudad. Nagkakaroon siya ng espasyo. Nagbibigay siya ng espasyo para sa mga tao na parang ligtas silang nakakapaglakad, nakakapag-jogging, nakakapag-enjoy o nakakatambay. Feeling ko sa Metro Manila, sobrang kulang tayo ng parks. But at least, mga syudad, parang gano'n. Or yung mga parks, hindi sila gano'n ka-develop, konti lang. Na binibigyan ng mas espasyo yung lugar para sa mga iilang tao, parang gano'n. Mga Parang limited lang yung ano. limited lang. Oo, tapos parang tapos yung mga lugar na binibigyan, yung mga espasyo na yun, yung mga bayad, alam mo yun? Oo. Di ba? Dapat libre, di ba? No? O na dapat libreng na-enjoy ng mga tao. Ayan. So dito, Si Babs gusto niya pumunta dito sa Luneta ng gabi kasi merong fountain. fountain, show dito. paputok. Oo. Ay, may paputok. may show, may show. May show. It's showtime. Ngik. Tino, meron nga show. Tino mo. Ayun o. Grabe no, on a Wednesday night, daming tao pa din na ang galakad, jogging, mga nagpi-picnic. Tapos meron pa din yung tourist spot to. Tourist spot ba yan? Oo, parang Ay no, dami nagpi-picnic. Pero mas madami to kapag weekend. Maglatag lang kayo ng banig nyo, tapos magdala kayo ng pagkain. Libre lang naman yung ano, wala namang bayad maglatag dito. Diba? Medyo nice. Ganda tingnan, sa totoo lang. Puntahan nga natin tong ano, kinagigiliwan ng mga tao. Hey! Baliw. So tapos na kami mag-explore dito sa Luneta. Pupunta kami sa Shawarma Snack Center. Isa din sa mga pinaka OG shawarma places dito sa Manila. So pupuntahan natin yon. It's a 15-minute walk mula dito sa Luneta. I think safe naman maglakad-lakad dito sa Maynila. Wag lang kami maglalabas ng mga camera, ng mga gadgets natin. Kasi, di ba, mahirap na. Baka mamaya walang vlog na ma-upload. And we are here na sa Shawarma Snack Center. Isa sa mga pinaka-paborito kong shawarma places sa Pilipinas. Pag napupunta ako ng Malate area, isa to sa mga parang nilook forward kong puntahan. May mga bike rides ako na dito ko dinadala yung mga friends kong cyclist. Kasi kaya namin puntahan on a bicycle. kakainin. Kulang na shawarma actually. Sa mga pita bread shawarma. 95 yung beef. Oo, pero kapag meron kang drinks, ayan, yun yung presyo. Pwede kang mag-shawarma rice, 325 yung beef. Ang recommended ko talaga beef. Ito, gusto mo na may overload, may cheese. Pero mas gusto ko talaga na ito, extra special. Siguro baka mag-solo na lang ako na extra special with fries and cheese. Naalala ko tuloy kung, hindi ko alam kung napanood niyo yung vlog namin dun sa Strasbourg. Pumunta kami sa Germany, di ba? Sa Kiel. Tapos, order din kami ng kebab. Yung kebab namin, parang ganito. Meron din silang binibenta dito. Boom, 27,500. Diba? Isang buong ganito. Bili na kayo dito sa Shawarma Snack Center. Not sponsored to. Grabe lang yung nilakad namin. Umikot tayo ng umikot. Ito na ang aming shawarma special. Kuya,
Hindi pala siya empleyado. So, meron tayong garlic hot sauce at meron tayong hot sauce. At ang in-order natin ay shawarma special. May fries, may cheese, at merong beef sa loob. It's 150 pesos. Bangong. Pag chicken, 1/4. May fries siya, tsaka yung beef. Ayan, lagdag. Tinry muna natin na walang sauce. Garlic, ano to? Garlic mayo. Garlic spicy. Spicy garlic. Ay, ba pumutok yung ano? Ako yan. Chili. Ang sarap, grabe. So yung texture na kasi iba yung ano eh. Kasi hindi lang siya beef tsaka gulay. Meron pa siyang fries, meron pa siyang cheese. Tapos yung flavor niya sarap na naglalaro. Between the two, mas gusto ko yung, kahit may ako sa spicy, mas gusto ko yung garlic spicy. Tapos alam mo na bagong luto yung beef nila kasi nakita mo naman yung niluluto din sa labas. Ang sarap. The best. Ayan o, may kita din nila ginagawa yung shawarma. Fresh na fresh. So ito yung ano, ma-popular nila na menu. Ang bill namin ay 309 pesos. Bakit may 9 pesos kung 150 pesos lang naman isa na shawarma? Siyempre, merong service charge. Tapos, ayun, dahil malapit lang yung Hotel H2O dito sa Shawarma Snack Center, siguro mga 15-minute walk lang. Anyway, 15-minute walk, pabalik na ang hotel. See you there! Guys, tignan nyo, sobrang weird nung pakiramdam. Dito sa gilid ko may mga isda na lumalangoy-langoy. Parang, paano ko matutulog nito? Yun o, nakikita niyo yan. Tapos parang naisip ko, what if habang natutulog ako, mag-crack yung salamin. Tapos, basang-basa na ako, malulunod na ako. Pero, time check, it's 1:30. Parang nagugutom ako. Ayayin natin si Bobs para maghanap ng pagkain at mag-explore dito sa Ocean Park kasi baka meron tayong mas story time. Alauna ng madaling araw, tayo ay manggugulo. Uy! Bobby, tara na at mag-Paris na tayo. Nagugutom. Gutom yan. Let's go, let's go, let's go, let's go. Gusto ko lang maghanap kung meron ba tayong makikitang multo. Walang katao-tao. Hala, oh my God. Tapos biglang mamaya may batang tatakbo dyan, oh. Si Boknoy. Buknoy, sir, like, parang ano po siya. Parang long staying guest. Long staying guest?